Magandang araw hukom at sa inyong lahat, Your Honors. Ako nga pala si Rance. Meron akong half-sister, si Donna. Mainit ang dugo ko sa kanya kasi sa tuwing nakikita ko siya, sa kanya ko nabubunton ang galit ko sa mama niya dahil sa pagkakaroon nito ng relasyon sa papa ko. Nasaktan ng sobra si mama dahil doon at gabi-gabi ko yun nakikita. Akala ko ang galit na yun ay hindi na maaalis. Pero nagbago ang lahat nang imbitahan kami ni tita sa fiesta sa kanilang lugar. At doon kami nakaranas ng pangyayaring hindi namin malilimutan. Siguraduhin mo lang na hindi ka magbubusangot ng ganyan mamaya sa harapan ni Tita Mimi ha. Buong biyahe ka nang nakabusangot dyan. Mahiya ka naman. Bakit ba kasi pinipilit niyo pa ako na sumama dito? Bakit hindi na lang ikaw? Tutal, ikaw lang naman na may gusto. Sino may sabing gusto ko? Kung hindi lang nakiusap sa akin si Mami na puntahan yung imbitasyon ni Tita Mimi, hindi naman ako pupunta doon no, lalo na kung kasama ka. Yun na nga eh. Alam mong ayaw mo. Bakit pumayag ka? Kasi gusto ko ipakita kay Mami na magkasundo tayo kahit papano. Masyado ka kasing magaling magpanggap, Kuya Rance. Magpanggap? Bakit? Na-offend kita, ha? Bakit? Mali ba ako? Mali bang sinabi ko? Alam naman nating pareho na hindi talaga tayo magkasundo. Kahit nung mga bata pa lang tayo. And you know very well kung bakit hindi. Oo na. Pero kasalanan ko ba yon? Hindi ba at kasalanan naman yun ng mama ko dahil pinatulan niya ang papa mo? Or pwede rin naman nating baliktarin dahil pinatulan pa rin ng papa mo ang mama ko kahit may asawa na siya. Enough! Tama na nga. Munang banggitin pa ang mama mo dahil matagal na siyang wala. Patahimikin mo na siya. Wow! Big word! Patahimikin? Ikaw nga tong hindi pa makapag-move on dyan. Hoy Donna, uulitin ko ha. Ginagawa ko lang to para kay Mami. Kinalimutan na niya ang panluloko sa kanya ni Papa at tinanggap ka niya ng buong buo na parang isang tunay na anak nang dalhin ka ni Papa sa bahay. This is the least we can do for her. Ang magpanggap na okay tayo at nagkakasundo tayo na parang tunay na magkapatid. Whatever. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magpakabrat dyan at ipakita na ganyan ang ugali mo sa harap ni Tita Mimi mamaya kapag nakarating na tayo dun sa baryo nila. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit pinilit nyo pa akong sumama dito. Ano bang akala nyo? Na wala akong pakialam sa nararamdaman ng iba? Isipin mo haharap ako kay Tita Mimi na para bang hindi niloko ng mama ko si Mami Tess. Kung gaano kabait si Mami, ganun din si Tita Mimi. Okay? Magkapatid sila. It runs in their blood. Kahit na. Pakiramdam ko, wala pa rin ako mukhang maihaharap sa kanya. Bakit kasi hindi mo na lang ako iniwan sa bahay Para ano? Para magawa mo pa rin makipagkita sa lalaking yon? Para patago kang tumakas gabi-gabi? Di lumabas din ang totoo. Pinapunta niyo ako dito para mailayo kay Kyle. No, kung yun nga ang dahilan, may magagawa ka ba? Ako na rin ang nagsasabi sa'yo, hindi siya matinong lalaki. Tambay lang yun puro bisyo pa. Hindi niyo maitatago sa kanya ng matagal na panahon dahil siya pa rin ang ama ng batang dinadala ko. Malinaw ang sinabi sa'yo ni Mami. Tutulungan ka niya na buhayin ng mag-isang bata dahil alam niya na hindi makakabuti sa'yo yung lalaking yun. At ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, kung ganun lang din namang klase ng lalaki ang pakikisamahan mo para lang magkaroon ng amang anak mo, then mag-isip-isip ka doon Mapapariwara lang ang buhay mo, pati na rin ang buhay ng bata. At least, may dahilan na ako para makaalis sa bahay niyo. May dahilan na ako para bumukod. Yun naman talaga ang tunay na rason kung bakit ako nagpabuntis kay Kyle Para makasama na ako sa kanya at makalayo na sa inyo. What? Ganun ka na talaga kadesperada? Ha? Ganyan ba talaga ang paraan mo ng pagre-rebelde? Bakit ba nakikialam ka ngayon sa buhay ko, Kuya Rance, Hindi ba wala ka naman talagang pakialam sa akin? Hindi ba ito rin naman ang gusto mo? Ang mawala ako sa landas mo? Hoy, I never said that. Hindi mo nga sinabi, pero yun ang araw-araw mong ipinaparamdam sa akin. Enough. Malapit na tayo kina Tita Mimi. Ayokong maramdaman niya ang tensyon sa pagitan natin. Ayoko rin na makasira tayo ng magandang okasyon sa kanila. Then, bilisan mo na magmaneho dahil naiihi na ako. Watch your tone, Donna.
Nakakatanda pa rin ako sa'yo, ha? Whatever. Hukom, wala nang nagsalita pa sa pagitan namin ni Donna, kaya mas binilisan ko na lang ang pagmamaneho. Hindi nagtagal, dahan-dahan ng tinahak ng sasakyan ang makipot na daan papasok sa bahay ni Tita Mimi. Maya-maya pa, pumasok na kami sa malawak na bakuran kung saan tanaw na agad ang isang palapag niyang bahay na gawa sa semento. Hoy Donna, ayusin mo yung pagbumuka mo. O let's go, bumaba na tayo. Naku. Buti naman at ligtas kayong nakarating, mga pamangkin ko. Ay, good afternoon po, Tita Mimi. Magandang hapon din sa iyo, Rans. Ay, ang gwapo-gwapo naman itong pamangkin ko. Ay, tingnan mo, ang puti-puti pa. So, si Tita naman, nagbibiro pa talaga. Magandang hapon po. Ay, naku. Ito pa ang isa kong pamangkin na sobrang ganda rin. Ay, napakagandang bata. Salamat po. Kamusta naman ang biyahe? Siguradong masakit ang balakang mo sa tagal ng pagkakaupo mo, no, Iha? Hindi naman masyado, Tita Mimi. Halika na, halika. Pasok na kayo sa loob ng bahay ko. Medyo masakit pa sa balat ang sikat ng araw, kaya mamaya nyo na ibaba yung mga gamit nyo sa sasakyan, ha? Mamaya pang bandang 5:00 ang paglubog ng araw dito, eh. Ay, halika. Pasok. Dali, pasok kayo. Tita Mimi, solo pa rin ho ba kayo rito sa bahay ninyo? Abay, oo. Ano ba namang akala mo, Rans? Akala ko po kasi may kinakasama na po kayo. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Anong kinakasama? Ako'y walang balak mag-asawa, no? Tatanda na akong dalaga. Sus, Tita, sayang naman ho yung lahi nyo. Huwag mo na akong binobola dyan. Kahit ikaw ay hindi mo ako madadala sa ganyan, ha? O siya, maupo na kayo. Sige na, upo na. Tita, salamat nga po pala ha sa imbitasyon nyo dito sa fiesta ng baryo ninyo. Ay naku, wala yun, iho. Inimbitahan ko kayo para naman bukod sa kahit papano ay may makasama ako, yung maiba naman ang mga nakikita nyo sa paligid. Hindi yung puro sasakyan at saka traffic na lang ang nakikita nyo. Kaya nga ho tita nakakatuwa nga rin ho rito sa lugar nyo. Kahit maliit na baryo lang at kukunti lang yung mga kabahayan, may nakasabit pa rin ng mga banderitas ako nakikita. Abay, oo naman. Pinaghahandaan talaga ng mga taga rito ang fiesta. Isang beses lang naman kasi sa isang taon. Donna, Iha. Abay, ang tahimik mo naman yata dyan. Tinitingnan ko lang po itong mga nakadisplay sa lamesa nyo. Ang dami nyong mga prutas at gulay. Ay naku, marami talaga yan. Bigay yan ng mga magsasaka na umaani rito sa baryo. Talaga? Bigay lang ho talaga yan, tita? Baka naman bigay lang talaga yan ng mga umaakit ng ligaw sa inyo, ha? Loko ka talagang bata ka. Bigay lang yan talaga dito ng mga magsasakang umaani ng gulay o prutas. At saka, normal na yon lalo na tuwing fiesta dito. Nagbibigayan talaga rito ng mga pasobrang ani. Yung iba naman dyan, galing sa mga nagpapagamot sa akin. Naggagamot pa rin po pala kayo, Tita Mimi? Abay, oo. Ako lang ang nag-iisang albularya rito sa baryo. Kaya malaki rin ang pasasalamat sa akin ng mga taong nandito. Kaya nga hindi nila ako nakakalimutan na bigyan ng mga pasobrang ani nila. Tita, alam nyo, naalala ko pa nga ho na minsan nyo na rin ho akong nagamot nung bata pa ako. Ay, hindi lang naman ikaw. Pati rin itong si Donna. Kayong dalawa, dumaan na sa kamay ko. Ako ho? Oo. Hindi mo na ba natatandaan? Ay, naku, oo nga pala. Bata ka pa noon. Sa tingin ko ay nasa mga 10 taong gulang ka pa lang. Nilagnat ka ng sobrang taas noon. Hindi ka maibiyahe papunta rito sa baryo. Kaya ako na lang ang nagpunta sa Bulacan para gamutin ka. Alalang-alala nga sa'yo tong si Rans nung akala niya kukumbulsyonin ka pa. Ho? Sus, tita. Matagal na panahon na ho yun. Oo nga Ay, naku, siya nga pala.
Baka may gusto kang kainin sa mga prutas na yan, Donna. Kumuha ka lang kung ano yung maibigan mo, ha? Tita Mimi, salamat po. Sa mga gulay naman, baka may gusto kang ipaluto sa akin. Magsabi ka lang at ipagluluto kita. Okay lang po sa akin ng kahit na ano, tita. Ay, sigurado ka? Ay, ikaw naman, Rans. May gusto ka ba? Para naman yun ang maluto ko sa inyo mamayang hapunan. Syempre ho, tita. Yung tinolang manok ho, paborito ko ho yun eh. Yung native ho ba na manok na at marami pang sahog na papaya? Ay, Yun. nako. Napaluno ka yata ng laway, Donna, ano? Mukhang gusto mo rin yun, ah. Ay, cravings ko nga rin po yun nung nakaraan pa eh. Aba, mukhang nababasa ng Kuya Rans mo ang mga gusto mong kainin na. Ay, natutuwa ako na magkasundo na kayong dalawa. Bumaba na ho yung araw sa labas, tita. Sige ho, kukunin ko lang ho yung mga gamit namin sa labas. Tutulong na ako. Di na, dito ka na lang. Ako nang bahala ron. Ay, oo nga naman, Donna. Hayaan mo na ang Kuya Rans mo doon. Bawal sa'yo magbuhat ng mabibigat, hindi ba? Ay siya, halika. Sasamahan na lang kita sa magiging kwarto mo para naman makapagpahinga ka kahit papano, no? Sige po. Salamat po, Tita Mimi. Tita, lalabas lang ho muna ako saglit ha. Ay siya, sige Rans. Sige lang, susunod ako dyan mamaya sa labas. Ihahatid ko lang tong si Donna. Naku tita, hindi nyo na ho kailangan sumunod. Ito naman oh. Basta, susunod ako dyan sa'yo mamaya. Sige ho, tita. Lumabas na ako ng bahay para kunin ang aming mga gamit. Hindi nagtagal ay sumunod na rin sa akin si Tita Mimi. Oh, Rans, nandito na ako. Tutulungan na kita dyan. Naku, tita naman oh. Sabi ko naman ho sa inyo na kaya ko na ho ito. Ay, hindi. Ayos lang. Mas mapapadali kung magtutulungan tayo sa pagpasok ng mga gamit nyo. Nasa naman ho si Donna? Pagkahatid ko sa kanya sa magiging kwarto niya, magpapahinga na raw muna siya kaya hinayaan ko na muna. Mukhang pagod na pagod kasi talaga siya sa naging biyahe nyo. Idagdag pa na buntis siya kaya dapat talaga siyang makapagpahinga. Anong naramdaman mo nung malaman mong buntis siya? Di galit ho. Galit na galit. Alam ko naman ho kasi na ginawa niya lang ho yun dahil yun yung way niya ng pagre-rebelde sa amin. Gustong gusto niya makaalis ng bahay, tita. Kahit na hindi naman pinaramdam sa kanya ni Mami ever na hindi siya parte ng pamilya namin. Sa mama mo, sigurado kung hindi niya nga ipinaramdam yun kay Donna. Pero ikaw, sigurado ka ba na hindi mo yun naiparamdam sa kanya? Paano kung araw-araw mo siyang pinaparusahan sa paraan ng pagtrato mo ng iba sa kanya, Rans? Sa tingin mo ba, hindi yun counted kasi kapatid ka lang? Ang totoo, tita, pinipilit kong hindi maging malamig sa kanya. Pero wala hindi ko mapigilan. Talagang lumalabas at lumalabas yung hindi magandang pakiramdam ko sa kanya dahil naalala ko pa rin kung gaano nasaktan si Mami nang malaman niyang nagkaroon ng ibang anak si Papa sa ibang babae. Pero hindi naman yun kasalanan ni Donna Tsaka naitama na ng panahon ng kasalanan na yon dahil maagang namatay ang ina ni Donna. At ngayon, masaya pa rin naman na nagsasama ang mama mo at ang papa mo. Ay, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, tita. Iho, hindi pa naman huli ang lahat. Malay nyo, dito sa bakasyon nyo dito sa poder ko, mas mapalapit kayong dalawa. Okay lang naman ho sa akin na hindi kami magkasundo. Ang mahalaga lang naman ho yung hindi mapariwara ang buhay niya dahil lang sa nagre-rebelde siya sa amin o sa akin. Masyado rin naman kasing matigas ang puso mo, Rans. Pero alam ko naman na palabas mo lang yan. Nararamdaman ko na totoong may pakialam ka kay Donna at mahalaga siya sa'yo. Tingnan mo nga, alam mong may gusto siyang kainin pero dahil siguradong nahihiya siyang mag-request sa akin ng ulam, ikaw na ang nagsabi, di ba? Hindi ho. Gusto ko rin ho talaga ng tinola, tita. Ay sus, nagsisinungaling ka pa. Kahit sa akin, naglilihim ka pa rin, ha? Ay, okay tita. Aminin ko. Alam mo, kilala niyo talaga ako, no?
Narinig ko kasi na nabanggit niya yun kay Yaya Yoli nung isang gabi na yun daw ang gusto niyang kainin. Kaso wala naman kaming nabibilhan ng native na manok eh. Ay, siya. Ipasok na natin itong mga gamit tapos magluluto na ako ng ulam para sa hapunan. Magkakatay pa ako ng manok eh. Sige ho tita, salamat ho ah. Tutulungan ko na rin ho kayo magluto. Ay nako, hindi na. Ipasok na lang natin to at magpahinga ka rin doon sa magiging silid mo. Eh, ang haba ng naging biyahe nyo eh. Tapos ikaw pa nagmaneho. Kailangan mong magpahinga, iho. Sige ho tita, maraming salamat po ha. Ay naku, wala yun. Halika na, tara, pasok na tayo. Nang maipasok na ang mga gamit sa bahay, pumunta na ako sa kwarto para magpahinga. Mag-alas 7 na ng gabi nang magising ako. Halos kasabayan ko lang na nagising si Donna. Sakto naman na naghahain na noon si Tita Mimi, kaya mabilis ko siyang tinulungan. Aba, saktong-sakto lang ang gising yung dalawa. Halina kayo at nang makapaghapunan na tayo. Ang bango naman ho ng luto niyo, tita. Aba, syempre naman. Niluto ko yan ng may kasamang pagmamahal sa inyong dalawa. Halika. Maupo na kayo. Ay, Donna, iha. Parito ka na. Halika na. Tita, salamat po. Ay, ito na ang request mo. Ang request niyong dalawa. Ito na ang tinolang manok. Uy, siguradong masarap to. Maraming salamat po, tita. Siya. Sige na. Kumain na kayo. Ay, tita, siya nga po pala. Ano ho yung naririnig kong tugtugan na yun? May naririnig ho kasi ako na tugtog pero mukhang mula sa malayo yun. Yun ba? Tugtugan yun sa may plaza. Meron kasi ron na mga peryahan at bingo-bingo na pwedeng paglaruan. May mga pwede rin doong mga galaan, ganon. Ha? Talaga po? Abay, oo. Pero maliit lang na plaza yun eh. Pwede ba akong pumunta doon? Abay, oo naman. Bakit naman hindi? Talaga ho? Sige ho, pupunta po ako doon pagkakain ko. Teka, ngayong gabi na ba, iha? Ay naku, masyadong delikado lalo na sa buntis na tulad mo ang lumabas pa ng ganitong oras. Ha? Bakit naman ho? Kasi, hindi naman sa tinatakot kita, ano? Pero meron kasing matandang kwento rito sa lugar namin na mabangis na ano ho? Naku, hindi ako sigurado kung maniniwala ka sa sasabihin ko, iha. Ano ho ba yung tita Mimi? Hindi kayo pamilyar sa sasabihin ko pero may paniniwala ang mga matatanda rito na merong aswang na alan sa baryo. Aswang na alan? Ano naman ho yun? Isang uri yun ng aswang na may balat na singkapal ng balat ng kalabaw. May mahahaba silang braso at kuko pero baliktad namang nakaposisyon ang kanilang mga kamay at paa. May pakpak din sila na parang pakpak ng paniki kaya madalas ay nagpapabitin-bitin sila sa puno. Ito na. Sorry, napatawa ako. Pero parang ang labo naman po ng mga sinabi niyo, Tita Mimi. Naniniwala po ba talaga kayo sa ganon? Abay, iha, oo naman. May mga nakapagsabi na rin kasi sa akin na nakita na rin nila mismo ang aswang na alan. Maraming makakapagpatunay nun sa baryong ito, lalo na yung mga buntis na nagpapasuob sa akin para maiiwas sila sa aswang na alan. Bakit ho? Mga buntis lang ho bang binibiktima ng aswang na yun? Ang sabi kasi, desperado ang mga alan na magkaroon ng anak, lalo nang magkaroon ng anak na lalaki. Hindi naman talaga sila ganun kabangis o dapat katakutan. Pero dahil sa pagiging desperado nila, may pagkakataon na ginagamitan na nila ng karahasan ng pagkuha ng mga bata. Minsan nga, may nabanggit pa sa akin na kwento ang pinakamatandang albularyo dito bago siya namatay, na kapag nalaman ng aswang na alan na buntis ang isang babae at naramdaman niyang lalaki ang magiging anak nito, sa sinapupunan pa lang ay aangkinin niya agad ang bata sa pamamagitan ng pangungontrata. Huh? Anong ibig sabihin ng pangungontratang yun, Tita Mimi? Nabibigyan niya ang buntis ng kahit na anong maibibigay niya sa'yo at kapag tinanggap mo yon, mayayanggaw ka
At yun na ang simula ng pakikipagkasundo mo sa aswang na Alan. Sa oras kasi na tinanggap mo ang bigay niya. Ibig sabihin, ang kapalit na nun ay ang bata sa tiyan mo. Teka, akala ko po ba may pakpak siya na isa siyang halimaw? Paano naman ho siya makakasalamuha sa tao kung gano'n naman ho palang itsura niya? Ay nako, lumang usap-usapan din kasi dito na may kakayahan ng Alan na gumaya ng wangis ng isang tao. Hindi man klaro kung paano nila nagagawa yun, pero yun ang kwento rito sa baryo. Masyado na pong hindi makatotohanan yun. Totoo man o hindi, iha, mas mainam na yung mag-ingat ka, lalo na at buntis ka pa. Tama ba ako? Ibig sabihin, hindi ho ako pwedeng lumabas ng gabi, ganun yun, 'di ba? Ay, iha, hanggat maaari sana. Oo. Mukhang hindi ko rin naman pala ma-enjoy ang fiesta dito. Uy, Donna! Ang pabulong-bulong dyan, pwede ba? Ay, pwede ka namang sa umaga na lang maggala, Donna. Sige ho. Ay, tapos na rin po pala akong kumain. Pwede na po ba akong pumasok ulit sa kwarto ko? Ay, sige. Magpahinga ka na ulit. Salamat ho. Talagang... teka lang ho, tita ha. Ay, iho, saan ka pupunta? Kung sesermonan mo ang kapatid mo, wag mo nang gawin, Rans. Pagsasabihan ko lang naman ho siya. Medyo nakakabastos ho kasi yung ginawa niya Baka mag-away pa kayo. Ganun lang talaga ang mga buntis, iho. Minsan, kapag hindi nasusunod ang gusto nila, mabilis uminit ang ulo nila. Kaya nga ho, pagsasabihan ko lang ho siya. Babalik din ho agad ako. Ay siya, sige. Bahala ka. Basta hinay-hinay ka lang sa pananalita, ha? Ayoko mag-away pa kayong dalawa. Dapat nandito lang kayo para magsaya. Hindi para mas lalong mag-away at paglayuin ang mga relasyon yung dalawa. Opo, Tita Mimi. Maliwanag ho yan. Agad na akong pumunta sa kwarto ni Donna. Donna? Buksan mo nga tong pinto, Donna! Ano ba yun? Papahinga na ako eh. Papasukin mo ako, dyan tayo sa loob mag-usap. Ano ba kasi yun? Ayoko yung inesta mo kanina sa hapagkainan ha. Big deal na naman sa'yo yun, ha? Hindi na nga ako umimik eh. Hindi ka nga umimik, pero halatang hindi mo nire-respeto yung mga sinabi ni Tita Mimi. Alam mo, hindi talaga ako magtataka, isang araw susuwayin mo talaga yung mga sinasabi niya. Yan naman ang mahirap sa'yo, kuya eh. Hindi ko pa nga naiisip na gawin, iniisip mo na agad na gagawin ko. Kaya yan tuloy. Mas gusto ko na lang na gawin para naman kahit papano maging tama yung hinala mo at hindi ka mapahiya. Ano? Huwag mo ako sinusubukan ngayon, Donna ha? Ewan ko na sa'yo. Ayoko na makipagtalo. Kilalang kilala kita. Alam kong tatakas ka mamayang gabi. Nagawa mo nga sa bahay dito pa kaya sa probinsya? Na wala sina mami at papa? Diyan ka expert, di ba? Hindi mo na ba talaga ako titigilan sa kakaungkat mo ng mga ginawa ko dati, Kuya Rans? Sige, ngayon ko nasasabihin sa'yo ha. Bukod sa boyfriend ko nun si Kyle kaya ako tumatakas, isa pang rason kung bakit ay dahil sa'yo. Huwag mo nga akong gawing rason sa pagiging rebelde mo. Bakit? Hindi mo ba matanggap na totoo ang sinasabi ko? Naiinis ako sa tuwing nagpapanggap ka. Pinapakita mo sa harapan ni Mami Tess at ni Papa na okay tayo, na nagpapakakuya ka sa akin. Pero kapag hindi na sila kaharap, ano ginagawa mo? Kitang-kita ko sa mga mata mo na ayaw mo sa akin. Sa tuwing umaalis ako sa bahay, dun lang ako nakakahinga ng maluwag dahil alam kong malayo ako sa mga mata mo. Kung nagre-rebelde ka sa bahay, huwag mong gawin dito sa bahay ni Tita Mimi. Kargo kita at kargo ka niya. Kung may mangyari sa'yo, siguradong mapupunta sa amin ang sisi. Kaya palambutin mo muna yung ulo mong matigas habang nandito tayo. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni Donna at tuluyan na akong lumabas ng kwarto niya. Sa pagbalik ko sa kwarto ko, hindi ko maiwasan na damdamin ang lahat ng sinabi niya. Totoo naman kasi ang lahat ng yun. Hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko na ganun na pala kalala ang pagtrato ko sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa ingay. Paglabas ko, nakita ko si Tita Mimi na may kasamang isang matandang babae
at isa nitong apong lalaki na mukhang walang malay sa sala. Meme, parang awa mo na. Gamutin mo ang apo ko si Kino. Inaapoy siya ng lagnat. Nag-aalala na ako na hindi lang ito simpleng lagnat dahil tingnan mo. Meron siyang pasa sa magkabilang pulsuhan. Tingnan mo. Ay naku, oo nga, pulang-pula. Naku, parang may posas. Ay, ilang araw na siyang mataas ang lagnat. Di wala siyang gana kumain. Ano ho ba nangyari sa apo mo? Bakit siya nagkasakit? Nagpaalam lang siyang sasama sa mga kaibigan niya para maghanap ng gagamba sa gubat. Maayos naman siyang umuwi, pero kinabukasan, ayan na. Nilalagnat na siya. Ay naku, hindi kaya may ginambala ito? Natatakot akong napagdiskitahan na ito ng aswang na alan sa gubat. Teka, anong meron? Ano pong meron dito? Hoy Donna, huwag kang maingay. May ginagamot si tita. May nakain ba siya na kahit ano? Ay, hindi ko nga alam eh. Hindi ko naman natatanong si Kino dahil kahit sa pagsasalita ay nanghihina siya. Rans, Donna, gising na pala kayo. Tumuloy na kayo sa may kusina. Mag-almusal na kayo ron. May ginagawa lang ako rito, ha? Ay, teka. Meme, sino yung mga yan? Mga pamangkin ko na galing syudad. Inimbitahan ko na makifiesta rito sa baryo natin. O siya, pumunta na kayo dun sa may kusina, ha? Magkakape na po ako. Sige lang, Donna. Ay, teka, saglit lang, Rans. Ha? Ano po yung tita? Makikisuyo muna akong tulungan mo ko sa paghiga nitong bata sa papag kung ayos lang sa'yo. Ay, oo naman ho tita. At saka samahan mo muna ako sa may kubo sa labas dahil kukuha ako ng ilang mga halamang gamot para naman magamot ko na tong bata. Sige po tita. Ay, nako! Salamat naman ng marami, Meme! Salamat, iho, ha? Ay nako, wala ho yun. Akin na ho ang apo nyo at bubuhatin ko ho siya sa may papag. Ay, halika. Samahan mo muna ako sa labas, sa may kubo. Opo tita. Dito ang daan. Ay, ito. Pakibitbit mo nga itong bote ng langis. Sige ho. Pero tita, ano ho itong nakababad sa langis na to? Kuko. What? Kuko ho ng ano? Ang sabi ko, kuko ito ng aswang na alan. Hindi akong kumuha niyan. Ipinasa lang yan sa akin ng matandang albularyo na nagturo sa akin sa panggagamot. Ano ho ang gagawin niyo dito? Susunugin ko at gagawin kong abo para maipangpahid sa gagamutin ko. Sa mga pinakita kasing sintomas ng bata, siguradong aswang na alan ang may gawa ng sakit niya. Dun pa lang sa pulang pasa niya sa pulsuhan niya, nakakasiguro na ako na alan ang may hawak sa kanya. Aangkinin niya ang kaluluwa ng bata. Kapag namatay, kukunin ng dugo at dun pa lang siya huhulma na magiging anak niya. Pero tita, isa na lang po ito. Ibig sabihin, hindi na kayo makakapanggamot ng iba kapag naubos to? Konti lang naman ang gagamitin kong abo sa bata, kaya makakapagtira pa ako ng iba. Pero ganun na nga, kapag naubos ito, wala na rin akong magagamit pang iba. Baka babase na lang ako sa mga halamang ugat na pwede kong magamit. O siya, dalhin mo na yan sa taas. Ito naman mga pantapal na dahon ng bibit-biting ko. Sige ho tita, tara na ho. Ay! Bebe! Bebe! Naku! Tulungan mo ako! Kapo ko! Ha? Naku, sumisigaw si Aling Olga. Bilisan mo, Rans. Tara na. Sige ho. Ano nangyayari dito? Ay, bigla na lang parang nanigas ang katawan ng kapo ko. Nagpatulong na ako rito sa dalaga na hawakan siya. Naku, Bebe! Gamutin mo ang kapo ko. Pakiusap! Ay naku, oo nga ho. Ang init na po ng katawan niya, tita. Sige, hawakan niyo lang ang kamay at paan niya. Susunugin ko lang itong kuko ng alan para maging abo, ha? Huy, ano nangyari si Donna? Ba't ka nasusuka? Ang baho ng usok. Nasusuka ako sa amoy. Ay nako, sige na Donna, dun ka na sa kwarto mo at baka makasama pa yan sa bata na nasa sinapupunan mo. Naku, baka masama yung usok para sa'yo. Oo nga Donna, sige na. Pumasok ka na doon, bilisan mo. Ay teka, buntis pala pamangkin mo? Oo, sige na, Donna, pumasok ka na ron, ha? Sige po, pupunta na po ako sa kwarto. Sige iha, simulan na natin ang panggagamot. Rans, pakihawakan ng mabuti ang bata, ha? Opo. Pagalingin nawa, tanggalin ang anumang karamdaman ng batang ito. Ay,
Olga, pakitaas ng damit ng apo mo, ha? Papahiran ko ang tiyan niya nitong abo. O siya, sige. Hala, may kung anong gumalaw sa tiyan ng bata. Kumpirmado. Nakakain nga ang apo mo ng may yanggaw ng aswang na alan, Olga. Ay, Diyos ko po! Ano dapat kong gawin, ha? Paano na? Kailangan mailabas sa katawan niyang laso ng yanggaw. Kumuha ka nga ng maligamgam na tubig doon, Rans. Ilagay mo sa maliit na bote ng tubig. Meron doon sa kusina. Opo, sige po tita. Ay, apo ko. Ano pa naman ang ginawa mo? Sinabi ko naman sa'yo na huwag kakakain ng basta bigay lang ng kung sino eh. Tita, eto na ho yung mainit na tubig. Olga, kailangan mo tong ipainom kapag nagising na siya mamaya. Hahaluan ko to ng abo ng sinunog na kuko ng alan. Ay siya, sige. Yun lang ba gagawin ko? Hindi lang yon. Pumunta ka sa may kuweba. Doon sa may malaking puno ng akasya. Mag-iwan ka ron ng kahit na anong pang-alay bilang kapalit sa kinain ng apo mo. Hindi kaya atakihin ako ng aswang na alan kapag pumunta ako ron. Hindi ka sasaktan ng alan. Nasisiguro ko yun sa'yo. Talagang punteriya lang niya ang apo mo dahil gusto niya tong kunin. Ay nako, paano kung hindi niya tanggapin ang iaalay ko? Ibig sabihin, mas lalong lalala ang pagkakasakit ng apo mo. At kapag nangyari yon, bumalik ka sa akin. Ako mismo ang mag-aalay ng panibagong alay sa kuweba. O siya, sige, sige. Basta, huwag mong kalimutan na ipainom itong tubig na may abo para makontra yung yanggaw sa bata, ha? Sige. Naku, baby, maraming salamat, ha? Tatapalan ko muna ng dahon tong tiyan ng bata, ha? Pagkatapos, pwede na kayong umuwi. Kinabukasan, pinilit kami ni Tita Mimi na lumabas ng bahay para maglibot sa baryo dahil mas marami raw ngayon na peryahan at mga maliliit na stall na pwedeng bilhan ng pagkain. Pumayag naman kami kahit na alam kong napipilitan lang si Donna na maggala kami na magkasama. At tama naman ako sa hinala ko. Malayo na tayo sa bahay ni Tita Mimi. Pwede naman na siguro tayong maghiwalay, Kuya Rans. Anong ibig mong sabihin? Di maghiwalay na tayo. Pupunta ako sa gusto kong puntahan. At pumunta ka sa gusto mong puntahan ng mag-isa. Sa tingin mo ba papayag ako dyan sa gusto mo, ha, Donna? At bakit hindi? Pareho tayong hindi alam ang lugar na to. Bakit pa tayo maghihiwalay kung pwede naman tayong maggala na magkasama? Hindi ko nga gusto na kasama ka eh. Matanda na ako at hindi ko naman kailangan ng tagapagbantay. Hindi rin naman kita binabantayan eh. Ang akin lang, pareho tayong baguhan sa lugar na to. Wala ka rin namang alam na eksaktong lugar na pupuntahan mo, di ba? Kakainis naman. Hoy, huwag kang magdabog-dabog dyan, ha? Kakainis talaga. Naririnig kaya kita. Whatever. Huwag mong bilisan yung paglalakad mo, ano ka ba? Alam mo, maraming bato at hindi simentado yung daan, no? Kapag nadapa ka o natapilo ka, isa pa yung problema. Biko! Biko kayo dyan! Bili na kayo ng biko! Ay, naku teka, parang gusto ko ng biko. Gusto mo ba? Sige, bibili kita. May sarili akong pera, no? Manang! Pabili nga po ako ng... Si Aling Olga yan, Manang, pabili po ako. Saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nagmamadali? Teka lang po, Manang! Hoy, Donna! Huwag kang tumakbo. Ako na lang ang habol sa kanya, ha? Manang! Pabili ho kami ng biko, Manang Olga! Saglit lang ho, teka lang ho! Ay, nako. Naalala ko kasi na may nagbabayari na pala nitong mga paninda kong biko. Ay, wala na pala akong paninda. Aalis na ako, ha? What? Kanina lang sumisigaw pa kayo ng nilalako nyo, di ba? Teka lang ho, hindi ho ba kayo yung Aling Olga na nagpagamot sa Tita Mimi namin nung isang araw? Kayo ho yun, di po ba? Ay, ako nga. Kailangan ko na umalis. Saglit lang ho, saglit lang. Kamusta na ho yung apo nyo? Ay, okay na. Okay na ang apo ko. Talaga ho? Mabuti naman ho kung ganun. Ang weird. Bakit ho kayo ganyan makatingin sa akin, ha? Hoy, Donna, ano ka ba? What? Nagtatanong lang naman ako eh. Ay, iha. Kung ako sa'yo, umalis ka na sa lugar na ito. Yun na lang ang huling masasabi ko sa'yo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ay, naku, pasensya ka na, iha. Pasensya na talaga. Aalis na ako! Teka lang, Aling Olga! Ang weird naman ng matandang yun.
Bakit naman niya ako biglang sasabihan na umalis na ako dito? Oo nga eh. Medyo weird nga yung kilos niya. Kakainis. Hindi man lang ako nakabili ng biko. Gusto ko pa naman nun ngayon. Ay naku, hindi na sana siya pasigaw-sigaw kung hindi rin naman niya ako pagbibilhan, no? Donna, hayaan mo na. Marami pa naman siguro tayong makikitang makakainan kapag nakarating na tayo dun sa may plaza. Eh ano pa nga ba magagawa ko? Sige na, tara na. Ha, iho! Iha! Sandali lang. Ha? Kami ho ba yung tinatawag niyo, Manong? Obvious naman na tayo, no? Tayo lang naman na nandito sa daan. Saka, bakit naman ganyan ang itsura ni Manong? Ang haba ng balbas niya. Kakatakot. May tungkod pa siyang hawak. Shh! Huwag ka nga maingay. Baka marinig ka niyan, no? Iho, iha. Kayo ba ang pamangkin ng albularyong si Mimi? Narinig ko kasi ang usapan ninyo kanina nung matandang naglalako ng biko. Nabanggit ninyo na pamangkin kayo ni Mimi. Kami nga ho. Bakit ho? Ako nga pala si Willie. Tawagin nyo na lang akong Mang Willie. Pakisabi naman sa tiyahin nyo na salamat sa panggagamot niya sa asawa ko noong nakaraang linggo ha. Hindi na ako nakabalik sa kanya kasi gumaling na yung asawa ko eh. Hindi tuloy ako nakapagpasalamat ulit sa kanya. Ganun ho ba? Gusto niyo ho bang sumama sa aming pauwi para personal ho kayo makapagpasalamat kay tita? Ay nako, hindi na iho. Nandito lang ako kasi nakikipiesta lang ako. Baka maiwan na rin ako nung sinakyan kong jeep papunta rito kung pupunta pa ako kina Mimi. Ganun ho ba? Ay sige ho, sasabihin na lang ho namin kay Tita Mimi ang pasasalamat ninyo kapag nakauwi na ho kami mamaya. Ay nako, salamat kung ganun iho ha. Ay ito, tanggapin nyo na rin itong isang Tupperware ng biko. Ha? Wow! Saktong-sakto yan sa cravings ko. Ay aba, kumakain ka ba niyan iha? Nako, pasensya na ha. Iisang Tupperware lang yung nabili ko eh. Para sana yan sa tiyahin yung si Mimi bilang pasasalamat ko. Pero kung gusto mo, sa'yo na lang yan. Basta huwag niyong kakalimutan na ipagpasalamat ako sa tiyahin niyo ha. Sige po, Manong. Makakarating po kay Tita Mimi ang pasasalamat niyo. Siya, sige. Salamat din ha. Ay, mauna na ako sa inyo. Sige ho, Mang Willie. Mag-iingat ho kayo sa biyahe niyo ha. Siya, sige. Wow! Grabe naman ang tadhana. Hindi niya ako hinayaan na maulat sa cravings ko. Donna, sa bahay mo na lang yung kainin para naman kahit papano makita rin yan ni Tita Mimi. Pero gusto ko nang kainin eh. At saka sinabi naman ng matanda na sa akin na lang to eh. Paano ba naman? Pinakita mong gustong-gusto mo yan. Nahiya na lang siguro yung matanda na hindi ibigay sa'yo. Pati pa naman dito sa Biko, pagagalitan mo pa ako. Saka isa pa, ang dami-dami naman ang natatanggap ni Tita Mimi galing sa mga tao. Di naman siguro kawalan sa kanya tong isang tab ng Biko, no? Kakainin ko na to. Ay, nako, bahala ka. Hukom, pagka-uwi namin sa bahay, kwinento ko kagad kay Tita Mimi ang tungkol sa matandang lalaki. Kaso wala raw siyang natatandaang Mang Willie na nagpagamot sa kanya. Nawala rin naman agad doon ang usapan namin dahil saktong maghahapunan na. Maaga rin naman kaming natulog dahil pagod na nga kami sa paggagala. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ay kinausap kami ni Tita Mimi. Rans, Donna, siya nga pala. Magpapaalam sana ako sa inyong dalawa. Magpapaalam ho, Tita Mimi? Bakit naman ho? May pupuntahan kasi ako sa kabilang bayan mamayang 9:00. Pinuntahan ako kanina nung kakilala ko na taga roon kasi may kailangan daw akong gamutin doon. Ganun ho ba? Sige lang ho, Tita. Ang problema, baka bukas pa ako ng tanghali o hapon makauwi. Maiiwan ko kayong dalawa dito sa bahay. Ayos lang ba yun sa inyo? Sus, si Tita naman ho. Oo naman ho, ayos lang yun. Wala akong problema nun, Tita. Ikaw naman. Sigurado ba kayo? Nakakahiya naman kasing iwan ko kayong dalawa dito ng kayo lamang. Ano ka ba naman, Tita Mimi? Malalaki na ho kami, no? Ay, siya kung ganun. Sige. Hindi ko naman kasi matanggihan yung kakilala ko dahil mukhang malala na rin ang lagay nung gagamutin ko. Sige lang ho, Tita. Basta, yung bilin ko sa inyo ha. Wag na wag kayong lalabas ng bahay sa gabi. Oo. Ay, Donna, naririnig mo ba ang sinabi ko?
Opo, narinig ko. Ay, teka. Sandali lang. Ayos ka lang ba, ha, Iha? Oo nga, parang wala ka yatang ganang kumain ah. Kanina mo pa hindi ginagalaw yung pagkain mo eh. May sakit ka ba? Wala akong lagnat. Hindi mo na kailangan salatin ng noo ko. Wala talaga akong ganang kumain. Ay, naku, baka morning sickness lang yan dahil sa pagbubuntis mo. Baka nga ho. Pwede na po ba akong pumasok sa kwarto ko? Magpapahinga na lang po ako. Pilitin mo kaya munang kumain kahit konti. Wala nga akong gana. Please naman. Ay, naku, Ran. Sige na, hayaan mo muna ang kapatid mo. Sige, Iha. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Sige ho. Salamat ho. Rans, bantay-bantayan mo ang kapatid mo, ha? Habang wala ako. Ay nako tita, kaya na ho niya yung sarili niya. Pag pinapakialaman ko siya baka ako pang masabihan niyang pakialamero, no? Ay, naku. Dumali na naman ang pagiging matigas mo. Basta habang wala ako, ha? Bantayan niyo ang isa't isa. Opo tita. May mga pagkain naman dyan. Magluto na lang kayo kung gusto nyo. O kaya naman initin nyo na lang yung ibang ulam na niluto ko. Sisikapin ko makauwi agad ng mas maaga. Sige lang ho tita, huwag niyo na ho kaming alalahanin dito. O siya, sige. Pagkatapos nating kumain, mag-iempake lang ako ng konting damit tapos aalis na ako, ha? Sige ho tita. Hindi nagtagal ay umalis na nga ng bahay si Tita Mimi. Wala namang ibang kaganapan hanggang sa sumapit ang gabi. Ay, grabe. Ang bilis naman ng oras dito sa probinsya. Gabi na naman. Teka, kanina pa hindi lumalabas si Donna sa kwarto niya. Okay lang kaya siya? Ay, puntahan ko kaya. Ako, baka nagugutom na yun ah. Hindi siya masyadong kumain nung umagahan Tapos nag-skip din siya ng lunch. Ay naku, sige na nga, pupuntahan ko na. Donna? Donna? Umising ka nga dyan, kanina ka pa natutulog Leave me alone! Gusto ko magpahinga. What? Maghapon ka na nga nagpapahinga dyan, ano ka ba? Buksan mo nga tong pinto. Baka kung ano nang kababalaghan ng ginagawa mo dyan ha. Buksan mo to. Ano ba? Sabi ng buksan mo to Ano ba, Kuya Rans? Nagpapahinga nga ako. Ano, nagpapahinga? Teka nga, may sakit ka ba talaga? Hala, ba't parang namumutla ka? Ayos lang ako. Huwag ka nga paiwas-iwas sa akin. Hihipuin ko yung noo mo. Just leave me alone. Sama ang pakiramdam ko. Kumain ka nga muna ng dinner, ipaghahanda kita. Huwag ka na nga magpanggap na may pakialam ka sa akin. Just please, leave me alone. Umalis ka na. Nako, tigas talaga ng ulo mo. Halika na, sige na. Pareho lang tayo. Kaya huwag ka masyadong umangal. Papahinga ulit ako. Umalis ka na. Sasarado ko na tong pinto. Nako, bahala ka sa buhay mo. Matagal na akong bahala sa buhay ko. Puwisit. Magsasara na nga lang ako ng mga pinto at bintana na makatulog na rin ako. Napakabwisit talaga ng brat na yan. Hindi na rin ako kumain ng hapunan at nagpasya na lang na matulog na ng maaga. Akala ko'y magdedere-derecho na ang pahinga ko. Pero isang malakas na sigaw ang nagpagising sa buong tiwa ko. Sigaw yun ni Donna, kaya naman dali-dali akong lumabas ng kwarto ko at kinatok siya. Donna? Anong nangyayari sa'yo dyan? Buksan mo nga itong pinto! Donna! Buksan mo to! Kuya! Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nakita ako. Ha? Anong nakita mo? Teka, bakit nanginginig ka? May narinig akong kumakalampog sa bubong. Nung una, di ko pinansin dahil masama pa rin ang pakiramdam ko. Tapos maya-maya, narinig ko na parang may kumukutkot sa bubong. Yung tunog na para bang kinakalmot ng mahahabang kuko. Ganon yung tunog. Tapos nung naanigan ko yung kisame, may nakita akong mata na nakasilip dun sa butas na yun. Kaya napasigaw ako. Ano? Nasaan yung butas? Ayun, yung butas na yun, oh. May matang nakasilip dun kanina. Tapos, mapula yung mata, kuya. Pinaglululoko mo ba ako, Donna? Nagsasabi ako ng totoo. May mapupulang mata sa butas na yon? Baka namamalik mata ka lang. Malabong may matang nakasilip doon, no? Totoo nga ang sinabi ko. Hindi ako maniniwala sa'yo.
Isang strategy mo lang siguro to, no? Strategy? Ano ba sinasabi mo, kuya? Siguro ito yung paraan mo para magkaroon tayo ng rason na makauwi agad, no? Para makalis agad tayo dito sa probinsya at na makita mo na ulit yung Kyle na yon. How dare you? Ano ka ba? Huwag mo nga ako matulak-tulak. Ganyan na ba talaga kakitid ang utak mo, Kuya Rans? Nakikita mo naman ako na takot na eh. Ni hindi ko makontrol tong panginginig ng katawan ko dahil sa nakita ko. Tapos sasabihin mo lang sa akin ngayon na nagpapanggap lang ako? Hindi ako sigurado, lalo na't ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo. Kilala rin naman kita eh. Magaling kang umarte. Kung ayaw mong maniwala, di kita pipilitin. Lumabas ka na nga! Aray! Sabi na huwag mo ako matulak-tulak ha. Lumabas ka na! Ha? Yun na naman yung kumakalapog sa bubong. Natatakot na ako. Ngayon mo sabihin nagsisinungaling ako ha? Narinig mo naman siguro yun no? Kumalma ka nga. Huwag ka masyadong magpanik dyan. Alam mo naman may puno ng mangga dito sa tabi ng bahay ni tita eh. Malay mo may nalaglag lang na mangga o sanga ng puno. Paano mo maipapaliwanag yung narinig kong kumukut-kut sa yero ha? Alam mo, para matigil ka na dyan, sige na. Lalabasin ko na. Ano? Lalabas ka? Hindi ba sabi ni Tita Mimi na bawal tayong lumabas? Ikaw lang ang bawal. Ako pwede. Kaya dito ko lang sa loob. Ako ang lalabas. Ayoko! Kasama ako! Ayoko maiwan dito mag-isa, no? Ay, nako. Sige na nga. Pero sa likod lang kita ha at huwag kang lalayo sa akin. Oo na. O siya, tara na. Kukuha lang ako ng flashlight sa labas. Bilisan mo. O ito na, nakuha ko na yung flashlight. Tara na. Ikaw na magbukas ng pinto. Lumapit ka nga sa akin. Sabi ng sa likod lang kita eh. Bubukasan ko na yung pinto ha. Diyan ka lang sa likod ko. Kumapit ka sa damit ko habang papunta tayo doon sa may likod ng bahay. Ilawan mo na kasi agad yung bubong, kuya. Oo nga, eto na. Ayan o. Oh, wala naman ah. Pero may nakita talaga akong mata na nakatingin sa akin kanina eh. Baka nga kasi gawa-gawa mo lang yun. Hindi ko nga gawa-gawa yun eh. Try mo nga ilawan yung puno. Oo, eto na. Saglit. Ayan. Dahanin mo yung ilaw. Uy, wag mong galawin yung flashlight mo para matingnan nating mabuti. Oh, ayan na. Oh. Sigurado talaga ako na may nakita akong mata kanina eh. Nakita mo naman ngayon no? Wala naman eh. Tingnan mo, puro dahon lang yan at sanga. Hindi. Alam ko kung ano yung nakita ko. Ay, nako Donna. Wala nga eh. Tara na. Bumalik na tayo sa loob. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na sa lugar na to. Ay, nako. Talagang mas pinapatunayan mo lang sa akin na gawa-gawa mo lang to para may dahilan ka makabalik tayo sa Bulacan ng mas maaga. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Totoo nga nakita ko. Bakit ba ayaw mo maniwala? Huwag kang sumigaw. Lalim na ng gabi oh. Nasa labas pa tayo ng bahay. Mahiya ka naman. Oo na. Pasok na ako sa loob ng bahay. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Pinagtatabugan mo ba ako? Ha? Ano Babalik na ako sa kwarto ko. Sarado mo na yung pinto ng bahay. Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. Teka lang. Oh, ano na naman? Pasok na nga ako sa loob ng kwarto ko eh. Doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Ano? Ayokong magising ulit sa sigaw mo at maabalan na naman ako sa pagtulog ko. Kung totoong natatakot ka, pareho na tayong matulog sa kwarto ko. Doon ka sa kama at maglalatag na lang ako sa sahig. Sige, sabi mo yan eh. Kinabukasan, nagising ako sa mahihinang ungol ni Donna sa higaan. Dahil tulog pa siya, nagawa kong hawakan ng noo niya at naramdaman kong mataas ang lagnat niya. Nag-alala tuloy ako at napilitang alagaan siya. Nang dumating ang hapon, inaabangan ko na si Tita Mimi pero hindi pa rin siya dumarating. Ay, nasa na kaya si Tita Mimi? Hapon na pero wala pa rin siya. Sabi niya tanghali pala makakauwi na siya. 6:00 na ho. Dapat nandito na siya eh. Nag-aalala na talaga ako kay Donna. Ang hina niyang kumain eh. Dapat ipatingin ko na siya kay tita eh. Naku, teka, si Donna yun ah. Baka kung ano na naman ang nakita niya sa may kwarto ah. Donna, ano nangyari? Imulat mo yung mga mata mo. Anong nangyayari sa'yo? Ay, lalong umiinit ka. Kuya, Ano yun? Ano nangyayari sa'yo? nakakatakot. Bakit? Ano ba yun? Sabihin mo. Nanaginip ako. Madilim. Nasa lugar ako na maraming puno.
Parang may gustong kumuha sa akin. Hindi kaya kinukumbulsyon ka na dahil sa taas ng lagnat mo? Natatakot ako, Kuya Rans. May narinig din akong nakakatakot na hagik-hik. Teka, grabe na yung tagaktak ng pawis mo ha. Namumulan na rin yung mukha mo sa sobrang init mo. Mukhang kailangan na kitang dalhin sa ospital. Ayoko lumabas. May gustong kumuha sa akin. Ano? Panaginip lang yun, Donna. Wala talagang may gustong kumuha sa'yo. Hindi. Totoong may gustong kumuha sa akin. Kumalma ka. Teka. Pupunasan lang kita ng bimpo, ha? Huwag kang aalis dito sa tabi ko, Kuya. Huwag. Oo, sige. Hindi ako aalis dito, ha? Pupunasan lang kita. Takot ako. Ha? Ano to? Bakit? Anong meron sa leg ko? Parang may pulang pasa sa palibot ng leg mo eh. Parang galing sa pagkakabigti. Ano? Teka, sinubukan mo bang magbigti? Ano? Baliw ka ba? Hindi nga ako umaalis dito sa kama buong maghapon dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Tapos iisipin mo sinubukan ko magbigti. At bakit? Hindi ko magagawa yun dahil buntis ako. Pero saan galing to? Di ko alam. Naku, Donna, hindi na maganda tong nangyayari sa'yo ah. Nasaan na ba si Tita Mimi? Hindi ba? Manggagamot siya? Wala pa nga siya eh. Hindi pa rin siya umuwi. Dapat nga kanina pa siya nandito. Aray, kuya. Oh, ano yun? Ano masakit? Ansan ko? Para ako nasusuka. Wala ka pang kinakain masyado buong maghapon eh. Nasusuka talaga ako. Tatayo muna ako. Oh, sige. Alalayan kita. Aray! Bakit? Masyado bang mahigpit yung kapit ko sa pulsuhan mo? Hala. Bakit pati rito sa pulsuhan mo eh may pasang kulay pula? Hindi ko alam. Ngayon ko lang din niya nakita. Parang pamilyar tong pasa na to ha. Saan ko na nga ba ito nakita? Nasusuka na talaga ako, kuya. Lalabas na ako. Sige. Tara na sa labas. Bakit namatay ang ilaw? Ang dilim, kuya. Saglit. Huminaw ka lang ha. Hahanapin ko lang yung flashlight. Sandali lang. Huwag mo akong iwan. Hindi. Kumapit ka lang sa akin ha. Alam ko dito ko lang sa may altar nilagay yun eh. Kuya, naririnig mo ba yun? May humahagikik. Ganon yun, narinig ko sa panaginip eh. Ganon Kumalma na ka, ganon. Donna. Kumalma ka lang ha. Kuya, natatakot na ako. Umalis na tayo dito. Baka magulo, kinakapa yung flashlight eh. Kuya, yan na naman yung tunog. Meron na namang humahagikik. Ayan, bumalik na yung kuryente. Bakit? Ano yun? Kuya, may halimaw. Nakasampa sa bintana. Ay, oo nga. Teka, anong klaseng halimaw yan? Nakakatakot. Nako. Kuya, nakatingin siya sa akin. Ano daw? May sinasabi siya, kuya. Dito ka lang sa likod ko, Donna. Hindi ka niya masasaktan. Ikuha mo ako ng pwedeng ipambato sa kanya. Ito yung mga prutas, kuya. Akin na. Hoy! Halimaw ka! Umalis ka dito sa pamamahay namin. Eto pa. Eto sa'yo. Akin. May sinasabi siya, kuya. Akin daw. Ano yun sa kanya? Natatakot na ako dahil sa akin siya nakatingin. Pumasok na siya mismo dito sa bahay, kuya. Umatas ka, Donna. Umatas ka. Ano gagawin natin? Lumayo ka sa amin. Huwag kang lalapit. Kukunin ko lang ang para sa akin. Ano? Anong para sa'yo? Walang para sa'yo dito. Umalis ka na. Akin ang bata. Bata? Anong bata? Tinuro niya ang tiyan ko, kuya. Anong ibig niya sabihin? Ito yung halimaw na tinutukoy ni Tita Mimi. Yung aswang na alan na nangunguha ng bata o ng bata sa tiyan ng buntis. Akin. Hindi! Hindi siya sa'yo. Ang batang nasa tiyan niya. Ano pinagsasasabi mo dyan, ha? Hindi mo ito makukuha dahil dadaan ka muna sa akin bago mo makuha ang gusto mo. Kuya, saan ka pupunta? Lalabanan ko siya. Dito ka lang. Ano?
Baka masaktan ka. Aswang yan. Ang mahalaga, hindi ikaw masaktan. Diyan ka lang. Walang pagdadalawang isip na sinugod ko na nga ang aswang na alan. Pilit kong kinakapitan ang malawak at malaki niyang pakpak, pero nauunahan niya ako na ihampas yun sa akin. Masyadong makapal ang balat ng alan, kaya sa tuwing tumatama yun sa balat ko ay talagang dumadaing ako sa sobrang sakit. Kuya! Huwag kang lalapit dito, Donna! Nakasampa na sa'yo yung aswang. Baka masaktan ka pa niyan lalo. Basta huwag kang lalapit dito! Anong gagawin ko, kuya? Hihingi na ba ako ng tulong? Akin! Akin! Walang sayo! Hindi ako papayag na may makuha kang hindi sayo! Aray! Kuya, ano nangyayari? Bumabaon yung kuko niya sa tagiliran ko. Hindi ko siya matanggal sa ibabaw ko dahil ang bigat niya. Kasi bigat siya ng batang kalabaw. Layuan mo siya, halimaw ka! Lumayo ka sa akin! Ay, nako! Diyos ko! Ano nangyayari dito? Tita May, may tulong! Inaatake kami ng aswang nalan! Ay, Diyos ko! Aswang nalan nga! Nasaan ba ang asin ko? Heto! Layuan mo ang pamangkin kong aswang ka! Heto pa ang asin! Layuan mo ako! Umalis ka sa ibabaw ko! Heto, Rans! Abutin mo to! Ano yan, tita? Itim na latigo yan na pinakuluan sa tubig dagat hanggang sa maging asin. Ipulupot mo sa leeg niya! Etong sayo! Na yan! Ipupulupot ko sa leeg mo nang mamatay ka na! Nasusunog yung balat niya! Babalik ako! Kuya Rans! Kuya Rans! Rans! Donna, nabitiwan ko siya dahil sa pagwawala ng pakpak niya. Pero natamaan niya ako eh. Tumalo na rin siya sa may bintana. Nakatakas na siya. Halika, aalalayan kitang tumayo. Ano masakit sa iyo, ha? Tita, ayos lang naman ho ako. Konting sugat lang itong nasa tagiliran ko. Medyo bumaon ho yung kukunong aswang sa akin eh. Gagamutin natin yan. Ikaw, Donna, nasaktan ka ba, ha? Hindi ho, tita. Ayos lang po ako. Ay, grabe ang pamumutla mo. Natakot ka siguro na sobra. Naku, pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakarating. Nasiraan kasi yung sinasakyan kong jeep sa daan. Natagalan bago maayos. Hindi ko naman inaasahan na mangyayari ito. Tita, hahabulin ko siya. Hahabulin ko yung aswang na alan. Hindi pa naman siguro siya nakakalayo. Hindi na, Rans. Tama na. Pero bakit, tita? Baka balikan pa niya kami kung hindi pa namin siya papatayin ngayon. Hindi naman masama ang aswang na alan. Talagang may gusto lang siyang makuha. Yun na nga po, tita. Gusto niya kunin yung bata sa tiyan ni Donna. Hindi naman ako papayag ng ganun. Hindi naman niya basta-basta makukuha o maaangkin ng bata kung hindi niya panayayanggaw si Donna. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit si Donna ang pinupuntiryan niya. Wala namang dahilan, hindi ba? Ilang beses hong sinabi kanina nung aswang na yung akin daw. Ibig sabihin, inaangkin niya yung bata. Aray. Donna! Donna, ano nangyari? Naku, nawalan siya ng malay. Nasaktan ba siya ng alan, ha? Hindi naman ho, tita. Ay, alam niyo ang totoo maghapon na ho siyang talagang masama ng pakiramdam. Talaga ba? Halika, tulungan mo ako mailipat si Donna sa higaan. Opo, sige ho. At saka nga pala, tita, tingnan niyo ho ito oh. Meron ho siyang mga pulang pasa sa palibot ng leeg niya at saka ho rito sa kanyang pulsuhan. Hindi ko ho alam kung saan galing yung mga yan Bigla na lang hong sumulpot. Ay naku, Diyos ko. Mahapaging Diyos. Bakit ho, tita? Pag-aari na nga ng alan si Donna. Ho? Kaya pala niya inaangkin ng bata sa tiyan ni Donna ay dahil nayanggaw na ang kapatid mo. Ho? Paano ho nangyari yun? May kinain ba siya na kahit ano? O kaya kinain niya ang bigay ng taong hindi niyo naman kilala at kahina-hinala? Yun lang naman hong biko na galing dun sa matandang lalaki. Yung pong binanggit ko ho sa inyo na ginamot niyo raw ho yung asawa. Yun lang naman ho yung kinain niya. Wala na hong iba. Nako, yun na yun. Hindi to maaari. Malala na ang lagay ni Donna, Rans. Ano ho? Pwedeng makunan si Donna at yun ang paraan ng aswang na alan para maangking niya ang bata sa sinapupunan ni Donna. Yung dugo na yun ang gagamitin niya para makabuo ng sarili niyang anak. Donna! Yan, nagkamalay na siya, tita.
Donna Iha, ano masakit sa'yo, ha? Ang sakit po ng puson ko. Donna, gumising ka! Tita, nawalan ho ulit siya ng malay. Hindi na to maganda, Rans. Maaaring mamatay si Donna. Ho, naku, hindi ho pwedeng mangyari yun, tita. Gamutin niyo ho siya. Hindi ho siya pwedeng mamatay. Madali lang sa akin na gamutin siya. Pero papaano? Wala na ako may panggagamot sa kanya dahil ubus na ang inabungkok ko ng aswang na ala na ginamit ko sa panggagamot. Oh, wala na ho bang iba? Wala na ho ba tayong ibang magagamit? Tita naman, hindi ho pwedeng humatay si Donna. Ayoko hong mawala siya. Kung may magagawa ho ako, sabihin niyo lang ho sa akin. Hindi magiging madali ang gamutin siya, Rans. Kailangan nating makakuha ng pangontra at alam mong hindi yun basta-basta makukuha. Kailangan ko ng kuko ng aswang na alan at alam mong hindi yun basta-basta makukuha. Ay, teka, may kumakatok. Sino yun? Hindi ko rin ho alam. Sige, maiwan na muna kita rito at bubuksan ko lang kung sino yun, ha? Sasamahan ko na ho kayo, tita. Baka yun ho yung aswang na alan na nagpapanggap na namang tao. Baka humapahamak pa kayo kung mag-isa lang ho kayo magbubukas ng pinto. Pero paano si Donna? Babalikan ko ho siya agad kapag nakasiguro na ako na hindi yun yung aswang na alan. Kailangan ko rin ho kasing siguruhin ang kaligtasan ninyo. Ay siya kung ganon. Tara na. Ay, nako, bebe! Oh, Olga, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Bakit ka napadpad dito? May nangyari bang hindi maganda sa apo mong si Kino? Oo nga ho, Aling Olga. Ay, kinakain ako ng konsyensya ko. Sana mapatawad mo ako. Teka, anong ibig mong sabihin? Patawarin mo ako, bebe. Patawarin mo rin ako, iho. Ano? Bakit ho kayo humihingi ng tawad? Ano hong ginawa ninyo? Nung babalik ako sa kuweba sa may puno ng akasya para mag-alay na kakaning inilalako ko sa aswang na alan para pakawalan niya ang apo ko si Kino, binigyan ko ang alan ng ibang punteriyang tao. Isinigaw ko sa kuweba na may kilala akong buntis na dalaga. Kung doon talaga siya nakatira, siguradong narinig niya pakikipagpalit ko. At yun nga, binigay ko ang impormasyon na buntis nga ang pamangkin mo. Ano? Ano? Bakit mo ginawa yun, Olga? Dahil natakot akong hindi niya pakawalan ng apo ko. Kahit na nag-aalay na ako ng pagkain sa labas ng kuweba. Natakot akong mawala ang apo ko. Kaya naisipan ko makipagpalit ng biktima. Gumana naman ang ideya ko dahil kinabukasan gumaling na kaagad ang apo ko na para bang walang nangyari. At ngayon, ang pamangkin ko naman na naghihirap, Olga. Siya ngayon ang inaangkin ng aswang na alan. Kaya pala nung makita ka namin sa daan, halos hindi ka makatingin sa amin at gusto nyo na kaming paalisin sa lugar na to. At kaya pala ang ibinigay na pagkain ng aswang sa amin ay yung itinitinda yung biko dahil nakipagpalit na kayo. Hindi ho tama yung ginawa nyo, Manang. Rans, kumalma ka. Hindi ho, tita. Mali ho yung ginawa niya dahil sa ginawa niya nanganganib ngayon ang buhay ni Donna at ng bata. Alam kong mali. Alam kong sobrang mali at malaking kasalanan na ginawa ko. Sana mapatawad niyo pa ako. Ngayon, pinagsisisihan ko na nangyari. Hindi ako mapakali at makatulog. Nagpunta lang ako para sabihin yun sa inyo. Kung hindi niyo ako mapapatawad, lalo ka na, Mimi, maiintindihan mo naman siguro ako. Pero sana, maintindihan mo isa akong lola. Gagawin ko ang lahat para sa apo ko. Siya, alis na ako. Pasensya na ulit, ha? Tita, ganun-ganun na lang ho ba yun? Rans, wala na tayong magagawa. Pero pinahamak niya si Donna kapalit ng kaligtasan ng apo niya. Hindi na ba siya nahiya? Ginamot niyo pa ho yung apo niya, di ba? Hindi ba dapat may utang na loob pa siya? Tapos ganito pa ang gagawin niya? Rans, kumalma ka. Pakiusap. Alam ko masyado ka nag-aalala kay Donna. Punong-puno ka na ng emosyon ngayon pero wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin na nandito na to. Ay, teka. Ano yung tunog na yun? Parang nanggagaling yun sa kwarto ni Donna. Oo nga po. Si Donna! Tara na, tita! Donna! Naku, Donna! tita, nawawala ho si Donna! Ay, naku, Diyos ko! Nawawala nga siya! Baka kinuha siya ng aswang na alan. Sigurado ako dun. Naku, baka nga! Kailangan ko siya mabawi, tita. Baka kung ano nang gawin ng aswang na yun kay Donna. Hindi sasaktan ng aswang na alan si Donna ng direkta. Hindi siya ganon. Hahayaan niyang ang yanggaw niya magpahirap kay Donna para makuha ang bata. Siguro ay kinuha niya agad ang kapatid mo at binihag para makuha niya ang dugo.
Sasairin niya yon hanggat may masasaid siya na pwedeng ikamatay naman ni Donna. Hindi ako papayag na mangyari yun, tita. Ililigtas ko si Donna. Anong balak mong gawin? Pupunta ako sa kuweba. Doon sa tinutukoy nung matandang yan. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Rans? Sigurado ho ako. Hindi ko hahayaan na mapahamak si Donna. Ngayon pa lang parang gusto ko nang masirahan ng bait, tita. Ngayon lang ako nag-alala ng ganito kay Donna. Hindi pa rin ako nakakabawi sa kanya kaya hindi pa siya pwedeng mawala, Tita Mimi. Kung ganun sasamahan kita, pupunta tayong pareho sa kuweba. Kukuha lang ako ng mga panlaban sa kanya. Heto, ikaw ang magdala nitong itim na latigo. Kukuha naman ako ng bawang, asin sa bunsol. Teka, ano naman ho yung bunsol, tita? Yun yung bote na may gas na ginagawang lampara. Magagamit natin yun na pang-ilaw sa loob ng kuweba. Oo, sige ho. Pagkatapos naming maghanda ni Tita Mimi, tinahak na namin kaagad ang daan papunta sa kuweba. Ilang minuto ang nilakad namin at hindi nagtagal, nakarating na kami doon. Wala na akong sinayang na oras at pumasok na kami. Palamig ng palamig ang kuweba habang papasok kami ng papasok sa loob. Maya-maya pa, nanlaki ang mata ko nang matamaan ng ilaw ng flashlight ang imahe ni Donna. Nakahiga siya sa pinagsama-samang dahon ng saging at nyog. Donna! Hindi niyo siya malalapitan. Ikaw yung matanda. Tita, siya yung matandang nagbigay sa amin ng pagkain. Ibig sabihin, siya ang Alan. Bakit hindi ka nagpakita sa amin sa halimaw mong anyo? Nagpapanggap ka pang tao kahit hindi ka naman tunay na tao. Ang may-ari ng katawan na ito ay ang taong namatay lang sa gitna ng kalsada. Kinain ko ang kuko niya sa katawan, kaya ako nakuha ang wangis niya. Wala akong sinasaktang ibang tao. Pero sinaktan mo ang kapatid ko dahil sa ginagawa mo. Akin siya. Akin ang bata sa tiyan niya. Hindi mo siya pag-aari. Kailangan ko ng makakasama. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Handa kaming magbigay ng kapalit sa pagkaing ibinigay mo sa kanya. Hindi na maaari. Malapit na rin siyang mahagasan. Konting talab na lang ng yanggaw, makukuha ko na ang sa akin. Hindi ako papayag na mangyari yon. Magkakamatayan muna tayo. Kung ganon, mapipilitan na rin akong saktan ka. Handa akong masaktan para sa kapatid ko. Nakikita mo ba tong latigong hawak ko? Ha? Ito ang tatapos sa iyong halimaw ka. Kung ganon, lalabanan din kita. Nagpapalit na siya ng aswang na anyo. Mas mabuti yung tita para mas may rason ako at hindi ako magdalawang isip na saktan siya. Akin. Akin. Makapal ang balat niya, lalo na sa parteng ulo at mukha niya. Rans, siguruhin mo na matatamaan mo ng latigo yung mga malalambot na parte. Tulad ng tiyan, leeg at pakpak niya. Opo, tita. Akin. Akin. Simulan na natin to nang matapos na. Ha! Akin. Akin. Rans, mag-iingat ka sa malalapad na pakpak niya. Mag-iingat ka, iho. Opo, tita. Akin. Akin. Tatapusin ko na rito ang pag-angkin mo sa bata o kahit sa mga walang muwang na nasa sinapupunan pa lang ng mga babae sa baryong to. Mabait ka man kung ituring nila, pero mali pa rin ang ginagawa mo. Kaya hetong sayo! Rans! Natamaan mo ang tiyan niya! Babatuhin ko naman ang asin na sugat niya! Etong sayo! Lumipad siya. Nasaan siya? Hindi yun lalayo. Nandyan lang siya sa paligid. Dahil sa init at hapdi na nararamdaman niya, dahil sa nalagay na asin sa sugat niya, kaya siya lumayo sa'yo. Pero susulpot din siya ulit. Maging alerto ka, iho, ha? Opo, tita. Hoy, aswang! Nasaan ka?
Lumabas ka! Magpakita ka! Huwag kang tumakbo na parang duwag! Kapag nakahanap ka ng pagkakataon, patayin mo siya sa paraan na itinuro ko sa iyo, Rans. Ipulupot mo ang latigo sa leeg niya kung saan yun yung parte ng katawan niya na pinakamarupok. Opo, tita. Gagawin ko yun. Teka, nasan ako? Donna? Donna! Kuya Rans? Aray! Aray ang puson ko! Aray! Donna, huminahon ka. Huwag ka masyadong gumalaw, ha? Huwag mong pilitin na tumayo. Baka mapasama pa yun sa'yo eh. Lalapitan ka namin dyan ni Tita Mimi. Teka lang, ha? Akin! Akin! Aswang! Hindi kanya sasaktan, Donna. Kumalma ka lang. Nandito kami ng Kuya Rans mo para iligtas ka. Natatakot po ako. Donna, huwag kang matakot. Ililigtas ka namin. Pangako yan. Subukan mong mailayo ang aswang na alan sa parte ni Donna Rans. At kapag nagawa mo yon, kukuha ako ng tiyempo na malapitan si Donna Ron. Naiintindihan mo ba? Ha? Opo, tita. Sige po. Pakawalan mo ng kapatid ko! Halimaw ka! Akin. Hukom, muli kong ipinanlaban sa kanya ang latigo ko. Pero mas naging mabilis ang galaw niya at bawat atake ko ay naiiwasan niya. Pero sa tuwing umiilag siya, napapalayo naman siya kay Donna gaya ng plano. Pero nawala ako sa focus nang batuhan ko ng tingin si tita na ngayon ay nakalapit na kay Donna. Kaya hindi ko inaasahan na susugurin na ako ng alan. Lumayo ka sa akin! Umalis ka sa ibabaw ko! Lumayo ka sa akin! Rans! Kuya Rans! Hindi ako makagalaw! Ang bigat niya! Hindi ko siya maalis sa ibabaw ko! Tumatabon din sa akin tong pakpak niya! Tutulungan kita, iho. Ahagisan ko siya ng asin sa mata. Rans, pumikit ka, ha? Sige po, tita, gawin niyo na! Layuan mo ang pamangkin ko! Etong sayo! Aray! Lalo siyang nagwawala! Ang sakit ng pagtama ng pakpak na sa akin! Kuya! Donna, teka lang. Saan ka pupunta? Tutulungan ko po si Kuya. Hindi ko kayang tingnan na nasasaktan siya ng dahil sa akin. Kuya, tutulungan kita! Donna! Huwag kang makialam dito, Donna! Lumayo ka sa halimaw na to! Kaya ko na to, ha? Baka mapahama ka, maniwala ka! Hindi, Kuya! Tutulong ako! Tutulungan kita! Donna! Iha! Lumayo ka sa akin! Wag! Bumabaw na ang kuko niya sa mga binti ko! Aray! Layuan mo ang kapatid ko! Halimaw ka! Layuan mo siya! Donna, ano ginagawa mo? Lumayo ka dito! Baka matamaan ka ng pakpak niya! Huwag kang lalapit! Hindi, Kuya! Kaya ko to! Donna, ano bang ginagawa mo? Mapapahamak ka lang yan! Itataktak ko tong gas na nasa loob ng boteng ito sa katawan ng alan. Susunugin ko siya ng buhay. Masyadong makapal ang balat ng alan para mabilis na tablan ng apoy ang aswang na yan. Huwag mong gawin yan, Iha. Baka mapahamak ka. Tita, bahala na po. Ito lang ang nakikita kong paraan. Kuya, maghanda ka. Sa oras na maapoyan ko ang alan, kunin mo ang pagkakataon na yon para makalayo, ha? Heto na! Sige, ibuhos mo na, Donna! Latin mo na ngayon na! Hawak ko na ang pakpak niya. Hindi kanya matatamaan habang binubuhusan mo siya ng gas. Bilisan mo! Heto na, Kuya! Yan, sisindihan ko na. Papatayin kitang halimaw ka! Ngayon na, Donna! Gamit ang lakas ko, hinawakan ko ang aswang para hindi siya makalayo at magawa ni Donna ang plano niya. Nagtagumpay naman kami dahil agad na nagliyab ang balat ng aswang na alan. At habang nangyayari yun, nagsisigaw ang aswang dahil sa sakit. Sobrang sakit na mga binti ko. Bumaon yung mga kuko niya sa akin. Buti nakalayo ka na sa aswang na yon, Kuya. Hindi pa rin nagtatapos ang lahat.
Kailangan nyo nang mapatay ang aswang habang may apoy pa sa katawan niya. Hindi siya mamamatay dahil lang sa apoy dahil sa kapal ng balat niya. Kung ganun, ito na ang tamang oras para puluputan ko ang leeg niya nitong itim na latigo. Pero kuya, kaya mo pa ba ha? Donna, oo, kaya ko pa. Kung ganun, iho, gawin mo na, Rans. Wala na tayong oras. Ngayon na. Sige ho, lalapit na ho ako. Ito na ang katapusan mong halimaw ka. Mamatay ka na. Aray! Kuya Rans! Kuya Rans! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Natamaan lang ako ng pakpak niya. Huwag ka lalapit dito, Donna. Huwag ka lalapit sa amin at baka matamaan ka rin. Walang sayo. Dito ka na magtatapos. Ayan na, Rans! Sige lang, malapit na! Higpitan mo pa lalo! Sige lang! Higpitan mo pa! Ayan na! Mukhang wala na siyang malay! Sa wakas. Patay na ang aswang! Ibubuhos ka na itong lahat ng gas para tuluyan na siyang masunog ng buo! Ay, teka lang. Kukunin ko muna ang kuko niya. Magagamit ko yun sa panggagamot ko. Ako na hong kukuha, tita. Mag-iingat ka, kuya. Kukunin ko hubang lahat ng kuko niya. Oo, para naman hindi masayang. Sige ho, tita. Sa wakas, napatay na ang aswang na Alan. Wala na siyang mabibiktima pa rito sa baryo natin. Tita, nakuha ko na ho ang lahat ng kuko ng aswang. Umalis na ho tayo sa kuwebang to. Oo nga, gusto ko nang umalis dito. Donna, hayaan mong buhatin kita habang papalabas tayo. Ha? Bakit? Kaya ko pa namang maglakad, kuya. Hindi na. Masyadong masukal ang daan pababa ng kuwebang to. At saka baka mapagod ka pa lalo at makasama sa bata sa tiyan mo. Halika nga muna rito, Donna. Titingnan ko ang pulso mo. Tita, ito po. Ay, maayos ka na nga. Hindi na mahina ang pulso mo. Ano ba nararamdaman mo, Iha? Nawala na po ang sakit na nararamdaman ko kanina. At saka hindi na rin po ako masyado nanghihina. Namatay na kasi ang nangyanggaw sa'yo, kaya nawala na ng bisa yun. Mabuti pa po, umalis na tayo dito. Halika na, Donna. Bubuhatin na kita. Sigurado ka ba, Kuya Rans? Mabigat na ako. Donna, wala akong pake kung mabigat ka. Kahit pa kasing bigat ka pa ng inahin na baboy, no, bubuhatin pa rin kita. Kayo talagang magkapatid, oh. Ganyan na ganyan ang gusto ko makita sa inyong dalawa. Ay, nakakatuwa. Sige na, Donna. Tara na, bubuhatin na kita. Pero paano yung paa mo, Kuya? Nasugatan ka dahil sa aswang na Alan, di ba? Sus, wala to. Malayo to sa bituka, oh. Tingnan mo, Kayang-kaya kaya kita. Sige, Kuya Rans, ikaw ang bahala. Ang gaan mo nga eh. Ang konti naman kasi lagi na kinakain mo, no? Pagbalik nga natin sa Bulacan, ililibre kita sa kahit anong kainan na gusto mo. Di ba mahilig ka sa mga cake at cookies? Talaga, Kuya? Oo naman. Kuya, bakit? Bakit mo to ginagawa ngayon? Ang totoo, dahil sa mga nangyari ngayong gabi, naisip ko na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko, Donna. Hindi ko hahayaan na mawala ang nag-iisang kapatid ko. Kaya babawi si Kuya sa'yo, okay? Kuya, babawi rin ako sa'yo. Sus, ikaw naman, isa lang naman ang gusto kong pambawi mo sa akin eh. Ano yun, Kuya? Yung bumalik ka sa lalaking yon dahil alam kong hindi mo naman siya mahal. Huwag ka na magrebelde sa amin. Hindi mo naman kailangan yung lalaking yun eh. Dahil nandito sina Mami, Daddy, at ako. Oo, Kuya. Ayoko rin naman talagang bumalik kay Kyle eh. Dahil tama ka. Hindi ko siya mahal. Pangako ha? Ako ang magiging best tito ever. Pangako yan, ha? Oo naman. Pero bago ako magpaka-best tito,
Magiging best kuya mo muna ako. At habang hindi pa lumalabas si baby, ikaw munang baby ko. Thank you, kuya. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na magkakaayos tayo. Na magkakalapit tayo ng ganito. Ang totoo ako rin naman yun ang iniisip ko. Saka salamat Niligtas mo ko sa aswang na ala na yun. Ililigtas at ililigtas kita, ano ka ba? Hindi lang mula sa aswang na yun, kundi sa kahit anumang panganib. Pangako sa iyo yan ni kuya. Ay naku, nakakatuwa naman kayong makitang ganyan. Siguradong matutuwa ang mami at daddy mo kapag nakita niya rin kayong ganyan. Yung totoong nagmamahala na totoong inaalagaan ng isa't isa. Salamat din ho sa inyo, Tita Mimi, ha? Sa akin? Bakit naman? Dahil kung hindi niyo ho kami inimbitahan sa piyesta na to, siguro hanggang ngayon hindi pa rin ho kami nagkakaayos. Oo nga po, Tita Mimi. Naging tulay po kayo sa pagkakaayos namin ni Kuya Rans dahil po sa imbitasyon niyong ito. Ay naku, masaya akong makatulong sa pagbuo ng magandang samahan ninyong dalawa. Ipagpatuloy niyo yan hanggang sa makabalik na kayo sa Bulacan, ha? Opo, Tita. Opo, Tita Mimi. Pero ngayon, unahin na muna natin ang pagbabalik natin sa bahay, ano? Naku, sobrang pagod na yung binti ko. Rarayumahin na yata ako ng todo nito ang dami pang lamok dito, Sayang naman ang makinis kong legs. Ay, naku si Tita talaga, Kaya nga. Simula nung araw na yon, hanggang sa makabalik kami sa Bulacan, naging maayos na ang relasyon namin ni Donna. Sa katunayan, tuwing nalalapit na ang araw ulit ng piyesta sa baryo ni na Tita, kami na mismong dalawa ni Donna ang nagpupumilit na bumalik doon. Hinding-hindi namin makakalimutan ang baryo. Bukod sa nakakatakot naming karanasan sa aswang na alan, na kami lang tatlo ni na Tita Mimi ang nakakaalam, may naging magandang dulot din yun dahil doon sa pagkakataong yun, kami tuluyang nagkaayos na magkapatid.